project na to, kailangan natin ng HLTPM01 na power supply module, saka node MCU ESP8266 at 5 volts relay. Ito coupler na PC187 diode IN4007, pwede rin 4001, 220 ohms resistor, pinic resistor at saka LED lights. Good evening. Natapos ko na yung circuit na ginawa ko para sa Alexa at saka sa Alexa speaker. So ito yung prototype para sa testing po, tama yung connection, kakablihan natin. Tapos ito na yung PCB nya na buo ko. Pagkatapos ito na yung naka-final setup nya. Ito yung power supply na input to 20, power supply 12 to 20 to 5 volts itong dalawa. Tapos itong isa power supply para dito sa wifi module, itong power supply na isa para sa apat na relay. Mag-trigger na para makontrol natin yung 220 volts. Itong apat na push button para din yan dito sa relay, pwede natin siyang kontrolin dito mismo sa loob na box na to, na control box. Meron yung malalaking push button, pwede rin natin din kontrolin. So ito para sa ilaw, saka ito para sa aircon. So testing ko muna yung push button na maliliit. Ito para dito sa apat na to. So push button 1, push button 2, push button 3. Ito para sa AC, push button 4. So itong dalawa lang ang niload ko, isang AC at saka isang ilaw. So dalawa lang din yung push button ginawa ko para sa ilaw, para din sa AC. At pwede rin siyang kontrolin through Alexa apps at Alexa speaker. Alexa, turn off light. Mawawala yung isang relay. Matay. Alexa, turn on light. And control na pala yung AC kung kapag natin by Alexa speaker. Alexa, turn off AC. Alexa, turn on AC. So itong relay na to, dalawa lang ang niload ko, isang aircon at isang ilaw.
Ang icon ko, connected siya sa, kinokontrol ko lang ako sa magnetic contactor kasi hindi kaya ng relay yung load ng AC taas ang amperahe. So mula dito sa maliit na relay, kukontrolin niya lang yung magnetic starter tapos mag-on na yung AC. Tapos yung para sa ilaw, connected na yun sa direkto doon sa ilaw na yun. Medyo magulo lang yung wiring kasi dito lang naman sa loob ng kwarto. Once na signal na yan, magkakaroon na kayo dito ng device ID. So itong device ID na to, i-copy paste mo lang yan. I-copy paste mo lang. So ganyan. Copy paste, tapos punta ka dun sa Arduino IDE mo. Punta ka dito sa Arduino, tapos ilalagay mo lang siya dito sa device mo. Kung halimbawa, kasi ako may apat ako na relay. So, ito ang apat na pinilagay ko. So, dito ko sa device 1, device 2, device 4. Dito nyo lang siya ilagay. Tapos dito sa taas, wala na kayong gagalawin. Kasi nakasit up na nila siya. Wi-Fi manager. So, nakasit up na yun siya. Hindi na kailangan galawin. Dito na lang. Kahit sundan nyo na ito lahat. Relay pin 1 sa D1 ng Node MCU, relay pin 2 sa dito ng Node MCU, relay pin 1 D5, relay pin 4 D6, ang mga switches or yung push button number 10 doon sa Node MCU, may mga numbering naman yan, doon nyo siya assign. Dito wala na kayong papakialaman sa baba, ayos na yan, yung doon na lang sa taas. Ayan, yung sa taas na lang yung mabaguhin natin. Kopyahin nyo lang to, mag-download kayo ng Arduino IDE sa laptop nyo o sa desktop, tapos i-copy paste nyo lang itong program na to doon sa laptop nyo, sa Arduino IDE. So mapoprogram nyo yung Node MCU. Tandaan nyo lang dito sa may yung sa Sinoid, gagawa ka ng account, mag-login kayo, yung API key nyo, ito ang importante, saka itong mga ID ng bawat device. Yung API key dito ilalagay yan sa dito at ilalagay sa define my API. Diyan nyo siya ilalagay. Ito yung mga ID nyo bawat device.
para ma-recognize siya ng Node MCU once na nakakonect na sa Wi-Fi or na-program nyo na yung Node MCU nyo para makontrol mo siya using Alexa tsaka Alexa speaker. Pwede rin sa push button, depende sa akin meron ang push button na ilagay. So ito may 4 na push button saka 4 na relay. Ito lang dito, wala lang ako pakialaman. Okay.